Inampon bilang mga ulila, January 27. Juan Kapitulo 14 Versikulo 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Hating gabi noon, kalalapag lang ng Lufthansa Flight 758 sa Chennai, India. Bumaba ako ng eroplano, feeling ko ay mag-isa lang ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang pagiging isang ulila. Ang lahat ng kakilala ko ay nasa kabilang panig ng mundo. Nakatayo ako sa napakahabang pila sa immigration. Pinagmamasdan ko ang ibang mga tao na katulad ko. Nasa ilang sandali pa ay tutungo sa isang 5-star hotel o didiretso sa business meeting. Nag-aalala ako na di kaya maaaring nagkamali ako ng pagpili. Matapos matatakan ang aking passport ay bumaba na ako sa escalator para kuhanin ang aking bagahe. Habang papalabas ako ng air-conditioned na airport ay unti-unti kong nararamdaman ang nakasasakal na init. Ilang sandali pa ay sumakay ako ng tren at buong magdamag na babiyahe patungo sa aking magiging kunyaring tahanan sa loob ng 8 buwan. Isang bahay ampunan, na walang duda na ito ang pinakaakmang lugar para sa aking buhay na walang pamilya. Maraming mga tao ang nagkomento na malaki daw ang ipinagbago ko sa taong iyon. Nakaramdam ako ng bahagyang kabiguan dahil hindi ito ang karanasang nagpapabago ng buhay na aking inaasahan. Inakala ko na makapagkukwento ako ng magaganda at masasayang kaganapan sa aking buhay kapag uwi ko ng aming tahanan. Tinanong ko ang Diyos bakit hindi ko naramdaman ang kapansin-pansing pagkakaiba sa aking buhay. At ang kanyang kasagutan ay, pumunta ka ba rito upang baguhin ang iyong buhay o baguhin ang buhay ng ibang tao? Bigla akong naliwanagan sa aking sarili. Aking napagtanto na tinitingnan ko pala ang buong karanasang ito mula sa isang makasariling pananaw. Para matapos na ang aking pagiging makasarili, itinapon ko ang aking listahan ng mga personal goals sa basurahan at nagsimulang tumuon sa mga bata. Natutunan ko sa paglalakbay na iyon bilang isang misyonero na walang sino man sa atin ang ulila dahil kinukupkup tayong lahat ng Diyos. Panawagan. Ang pagkakakilanlan ng boluntaryong ito ay hindi ibinunyag upang protektahan ang kanyang ministeryo. Siya ay kasangkot sa Adventist Volunteer Service na tumutulong magproseso ng mga misyonero ng simbahan sa buong mundo. Ang mga voluntaryong may edad 18 hanggang 80 ay maaaring maglingkod bilang mga pastor, guro, medical professional, computer technician, manggagawa sa orphanage, at higit pa. Ang iyong mga regular na handog ay tumutulong sa pagsuporta sa ministeryo ng mahigit 400 missionary na pamilya sa buong mundo.